Inaantay na lamang ng Agriculture Department ang magiging go signal ng Commission on Elections o COMELEC kung matutuloy ang bentahan ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Visayas Region, gayon din sa mga kadiwa centers sa Calacang, Maynila at sa ilang lalawigan sa Luzon. Ayon sa DA, kailangan makakuha rin ang bawat LGU na lalahok sa Subsidized Rice Program ng exemption mula sa COMELEC dahil nga sa pinatutupad na election spending ban 45 araw bago ang May 12 elections. At kaugnay niyan, ito, nagsaing naman ang kagawaran ng murang bigas at mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang kumain para patunayang hindi para sa hayop kundi para sa tao. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic, ikaw ba'y nakatikim rin? Medyo lang. Alex, para patunayan na fit for human consumptions, itong nakatakdang 20 pesos na kada kilo ng bigas na ibebenta ng Department of Agriculture, nagsaing mismo sa opisina ng Department of Agriculture at sa harap ng media ay pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang pagkain nito kasama ang mga opisyal ng National Food Authority. Hindi pa sigurado kung matutuloy ang launching ng Department of Agriculture o DA ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas at mga kadiwa centers sa National Capital Region o NCR at ilang probinsya sa Luzon dahil kailangan pang hintayin ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangan ng exemption mula sa COMELEC dahil sa pinatutupad na election ban para sa anumang government subsidy 10 araw bago ang halalan sa May 12. Actually, sa both events, we need COMELEC approval. But of course, kung sakaling hindi kami sa Cebu, kung hindi kami mabigyan ng COMELEC approval to sell, we can still launch without selling, di ba? Kung yung ilo-launch, kasi sabi ko rin ilo-launch dun sa Kadiwa na May 2, if we do not have the COMELEC approval to sell it, then after election na talaga. Ayon kay Secretary Laurel, kung hindi magbibigay ng exemption na order ang COMELEC sa 20 pesos per kilo rice project ng DA, pagkatapos na ng eleksyon ito formal na mailulunsad. Inamin naman ng kalihim na aabot sa 10 hanggang 12 bilyong piso ang lugi ng gobyerno sa pagpapatupad ng 20 pesos per kilo na bigas dahil sa financial subsidy. Inihayag ni Laurel ng 370,000 metric tons na stock na bigas ng National Food Authority o NFA na gagamitin sa 20 pesos per kilo rice program ay binili noong nakarang taon sa halagang 33 pesos per kilo o kabuuang 9 billion pesos. Niliwanag ni Laurel na bagamat maghahati ang DA at mga local government units o LGUs sa 13 pesos na subsidy, malaki ang lugi ng gobyerno. Well, basically, we held off the supply, no? Kasi we're preparing for the launch na nga, no? Sorry na lang sa mga kung pumunta doon, kung walang we're building at the stocks kasi we're expecting na pag inumpisahan to on May 2, if we are allowed by the COMELEC, baka magkaroon ng mahabang pila. So we have to be ready with the stocks. Tiniyak naman ni Secretary Laurel na kailangang maidispose ang 370,000 metric tons ng bigas ng NFA dahil kailangan itong palitan ng bagong ani ng mga lokal na magsasaka ngayong harvest season para sa panibagong buffer stock ng NFA na gagamitin sa panahon ng pananalasa ng mga kalamidad sa bansa. Alex, umapila rin itong si Secretary Laurel sa publiko na huwag isabotahe itong ilulunsad na 20 pesos per kilo na rice program sa pamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news, partikular sa social media.
Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, dahil inaantay pa ang pasya ng COMELEC, yung bang mga stock ay naidala na sa Visayas area? Yung gagamitin sa Visayas, Alex, ay galing sa NFA hub sa Mindoro. So, naka-preposition na doon. Ito namang sa National Capital Region ay nandito sa warehouse ng NFA. Mayroon ding gagamitin sa Bicol Region, sa Bulacan, partikular sa San Jose del Monte, Alex. Kaya naka-preposition lahat daw yan, sabi ni Secretary Laurel. Ayun. O itong video na nakikita natin, tinikman niya eh. Nung kinatisin mo ba to, Vic? Anong pasya mo? Alex, nung sinasaing, halatadong amoy na ito ay na-stuck na ng matagal. Medyo, pwede namang kainin, kaya lang kung medyo maselan ka ng konti, May amoy. baka pagtiyagaan mo, Alex, yung halagang 45 pesos. Ay, ganun? Bakit pinayagan ni Secretary yun? Hindi mo mawawala yung amoy, Alex. Kasi talaga aminado naman sila, stock na ito, 6 months pataas yung stock na yan. 370,000 metric tons yan, Alex, na binili pa last year. Alam mo naman, kapag ka ang bigas, dahil kami, particular kami, laki kami sa bukid, pag tumagal ang bigas ng mga 6 na buwan, hugasan mo ng 4 na beses o 5 beses. Oo, para mawala ang amoy. Oo. Eh, Vic, kanina... Pero pwede naman siyang kainin kasi pag tinikman mo naman, okay naman eh. Oo. Pero, Vic, kanina, pa-fist bump pa siya, pa ganun-ganun pa si Secretary. Ano ibig sabihin nun? Ganun niya. Ayos! Ayos to! Ayos to! Parang ganun. Ayun, oh. Basta ayos yun, Alex. Pwede nang pagtiyagaan. Ayun. Eh, siguro, kinain nila yung kanin na walang ulam. Dapat lagyan nila ng ulam. Naghahanap nga kami ng ulam kanina eh. Siguro, Alex, maganda dyan. Pag iyan ang isinaing mo, kainin mo ng mainit. May mga kondisyones pa lang, bago mo kainin itong bigas ng NFA. Tawang-tawa to si Pero Vic. okay na rin pa sa halagang 20 pesos. Sa 20 pesos, Alex, pwede na. Nako. Sige, baka hindi natin alam kung anong reaksyon sa ating mga kababayan yan kapag yan ay nai-roll out na ng ating pamahalaan. Anyway, Vic Sumintak, maraming salamat. Mula po yan, mata natin sa DA, Department of Agriculture.